May alok na 1 milyong pisong pabuya ang mga kongresista sa makapagtuturo kay Mary Grace Piatos. Yan po yung pangalang nakapirma sa resibo sa ginastos umanong confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Saksi, si Jonathan Andal. Isa ito sa mga resibong ipinasa ng OVP o Office of the Vice President sa COA o Commission on Audit para ipaliwanag kung paano nila ginastos sa loob ng 11 araw ang 125 million peso 2022 confidential funds. Pero ang pangalang nakapirma sa resibo, hirap basahin ng mga kongresista. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Piati. Ang pagkabasa ko, Piatos eh. Why po yung last? Why po? Since masyado nang mababa yung tail. Ang seryosong tanong ng mga kongresista, totoong tao ba ang nakapirma sa resibo? Now, sa tingin mo, totoong tao yan? What's your opinion? It could be a person. Pero, would you know na merong restaurant na Mary Grace ang pangalan? Yes, Mr. Chair. At meron ding Piatos na brown ng potato chips? Yes, Mr. Chair. Para makumpirma, nag-ambag-ambaga ng mga kongresista para mag-alok ng pabuya 1 milyong piso sa makapagtuturo sa taong nakapirma rito. Kasi ang sinasabi ng Office of the Vice President, totoo, si Mary Grace Piatos. Kasi hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos kasi yung may pinakamalaking nakuha dun eh. Pag wala si Mary Grace Piatos, sigurado, halos lahat na ng tao na naandun is fictitious na. Isa lang ang resibo na ito sa daan-daang acknowledgement receipt na isinumite ng OVP sa COA na sa tingin ng mga mambabatas ay dinoktor o pineke. Gaya ng mga resibong iba-iba ang pangalan pero tila raw iisang tao lang ang sumulat at pumirma. Kasi sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na ipinakita sa hearing. Itong mga acknowledgement receipt na ito, galing po ito ng Commission on Audit. At sinabi nga ng Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So, paano mo sasabihin na ito ay mga peke? Sinubukan namin hinga ng komento si Vice President Sara Duterte pero wala pa siyang tugon. Sa Miyerkules ang susunod na pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Inasahang dadalo ang ilang OVP officials at aabangan kung lulutang ba si Mary Grace Piatos. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos ang tulong sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo sa bansa. Kasabay po niya ang pagkilala sa sakripisyo ng mga first responder. Saksi, si June Veneracion. Ang malalakas na hangin at ulan, sinabayan ng malakas na paghambalos ng alon sa coastal areas ng Pulillo, Quezon. Umabot sa 5 talampakan ang storm surge o daluyong na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar doon. Matapos ang bagyo, tumambad ang mga napinsalang tahanan. Hindi lang sa Pulillo, maging sa isla ng Humalig. May mga partially damaged din na bahay sa bayan ng Buenavista. Meron lang na i-report na minor damage sa school. And then sa mga tao, yun lang partially and totally damaged na mga bahay kasi light materials. No? So far yun, infrastructure, roads, bridges, lahat yan okay sila. Ang hinihintay lang natin, reports on nasira na bangka. Mahigit 100,000 residenteng lumikas ang bumalik sa kanilang tirahan. Bit-bit ang taimtim na panalangin. Kada taon laging may ganito, lagi kaming evacuate. Kada bagyo, punta doon lagi. Sana yung Pasko wala nang bagyo. Muli na rin pumalaot ang ilang mangingisda para makabawi makaraan ng ilang araw na walang kita. Marami bagang umaasa sa kita natin sa hanap buhay pang araw-araw. Doon na kami nakatuloy sa nanay ko at wala kasama yung mga anak ko. Umabot man sa mahigit 100,000 residente ang lumikas. Wala naman ni isang nasawi, nasaktan o nawala sa kasagsagan ng bagyong Pipito. Si Pangulong Bongbong Marcos ipinangako ang patuloy na tulong sa mga nasalanta. Tuloy ang paghahatid ng tulong kahit sa mga isolated area, partikular ang pagkain at supply ng tubig. Sisimula na rin ang pagkukumpuni at muling pagtatayo ng mga nasira ng mga nakaraang bagyo.
Sana naman, pagkadating ng Pasko, tayong mga Pilipino, alalahanin naman natin ang mga ating mga kababayan na kahit na sinasalanta at kahit papaano sana yung ating sanang gawing papamasko, pamahaginan natin sa kanila. At kawawa naman at sila'y naghihirap. Kinilala rin ng Pangulo ang sakripisyo ng mga first responder sa mga lokal na pamahalaan na humarap sa sunod-sunod na bagyo. Gayon din ang pagsunod ng marami sa mga babala. Lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have they continue to do and work with as hard as they can. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Pepito na may international name na Manny. Wala na po itong direktang epekto sa bansa. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, shear line, northeasterly surface wind flow at easterlies ang naka-aapekto sa bansa. Asahan din ang mga localized thunderstorm. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, posible ang light to moderate rains sa Caraga at ilang bahagi ng Davao Region. Halos buong Mindanao ang uulanin sa hapon. Heavy rains sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm at Soxargen. Halos buong Visayas rin ang posibleng ulanin bukas ng hapon. Kalat-kalat naman ang ulan sa Luzon, partikular na sa Mimaropa at Bicol Region. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero maghanda pa rin sa posibleng thunderstorms. Tataas po ang toll sa SC-TEX at Muntinlupa Cavite Expressway. At ang ilang Noche Buena items naman, nagmahal na. Saksi, si Mark Salazar. Ang Pasko ay sumapit, tayo na't mag-budget para sa Noche Buena. Kaya ang Department of Trade and Industry o DTI naglabas na ng price guide. Gaya ng para sa hamon, queso de bola, fruit cocktail, all-purpose cream, pasta o spaghetti, macaroni, tomato sauce at iba pa. Ang bad news, sa mahigit 200 Noche Buena items sa merkado, kalahati sa mga ito ang bahagyang tumaas ang presyo kumpara noong isang taon base sa monitoring ng DTI. Wala kang magagawa. Tuwing Pasko talaga expect na tumataas talagang presyo. Make do. Make do with kung anong afford. Ganun, nagbabawas ng items, nagbabawas ng amount na lulutuin. Pero hindi naman daw lahat nagmahal. Wala kang choice pag sabay-sabay. Lahat ng brands sabay nagtaas, di ba? Yun, may choice ka pa dahil may brands na hindi nagtaas. Halimbawa, sa Christmas ham, 18 brand, klase at timbang ng hamon ang nagmahal. Pero may 18 ring kapresyo pa rin ito noong isang taon. Ang queso de bola, anong klase man o timbang ay hindi nagbago ang presyo. Ang mga brand ng spaghetti at macaroni, may mga bumaba rin ang presyo. Epektibo ang price guide hanggang matapos ang taon. Bukod sa pang Noche Buena, ihanda rin ang bulsa pambayad sa toll. Simula bukas, ipatutupad ang ikalawang taas singil sa toll ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC-TEX. 64 centavos hanggang halos 2 piso kada kilometro ang dagdag depende sa klase ng sasakyan. Sa Miyerkules naman, November 20, magkakaroon ng pagtaas ng toll ng Muntinlupa Cavite Expressway o MCX. Yan pong mga adjustments na yan ay masusing pinag-aralan muna ng ating tanggapan bago man po pinayagan na mangolekta ng panibagong toll fee. Yung pong adjustment na yan ay babalik din naman po for the benefit of the motorist users by way of good service and proper operations and maintenance ng ating mga expressways. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Gumugulong na ang investigasyon ng Department of Justice laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y extrajudicial killings. Saksi, si Salima Refran. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Ako mismo ang talagang humirit. I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga big time drug distribution
patayin. So nagpa-plan po talaga kayo ng evidence? Well, that was a part of the strategy as a mayor. Kasunod ng mga pag-aming ito sa Quad Committee ng Kamara at base sa iba pang hawak na impormasyon, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na inumpisahan na ng Department of Justice ang investigasyon laban mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killing. Kakausap ko lang kanina yung head ng task force. Very, very good progress. Malawak anyang sakop ng investigasyon mula sa panahong mayor pa ng Davao si Duterte hanggang sa maging presidente at ipatupad ang kanyang madugong giyera kontra illegal na droga. Siyempre, you're talking about several laws that come into play. And you have the revised penal code and other special laws. IHL, International Humanitarian Law, ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying as well as the law that we have here. And it's the law of the ICC actually. It's what they're using right now. Mga paglabag sa RA 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide at Crimes Against Humanity ang tinitignan laban kay Duterte. Katuwang ito ng Crimes Against Humanity na pinahaharap sa dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. Well, we want the charges to be separate from each other. What we charge here and what the ICC charges have to be, if possible, will not overlap. Kasi ano yan even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity still applies. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Duterte. Sabi naman ng kanyang dating presidential legal advisor na si Attorney Salvador Panelo, bakit hindi na lang maghain ng kaso kung mayroong ebidensya? We just cannot give you a day-to-day, blow-by-blow account, but we are evaluating everything very well. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, malungkot po na balita, pumanaw ang isa sa mga bokalista ng band ng Aegis na si Mercy Sunot. Siya ay 48 taong gulang. Sa isang social media post, inalala ng kanyang mga kabanda si Mercy na nasa likod ng hit song na Luha. Ayon sa Pinoy rock band, ang tinig ni Mercy ay nagbigay ng saya at lakas sa marami. Nitong weekend, nakapag-post pa si Mercy para humingi ng mga panalangin bago sumailalim sa lung surgery.